Hello mga kalanggam! Welcome to Pinky Aswang Stories. Ang pamagat ng story natin ngayong araw ay ang karpinterong gumawa sa nasunog na bahay ng babaeng dayo. Magandang araw po, Miss Pinky. Narito po ako para ibahagi ang aking kwento. Panganay po ako sa 6 na magkakapatid at lumaki po kami sa hirap. Nasaksihan ko kung paanong nagsikap ang mga magulang ko para maitawid kami sa araw-araw. Kaya habang lumalaki ako, nagsumikap din ako magtrabaho para makatulong kina nanay. Hanggang sa makasama ko si Mang Emil sa isang liblib na lugar. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ako po si Mateo at ito ang aking kwento. Mateo! Oh, Mang Emil, bakit po? May kailangan po ba kayo? Oo. Ikaw tanong ko sana may ipapasukan ka na bang trabaho pagkatapos itong kontrata natin? Naku wala pa po eh. Kasi inyo lang naman po ako kadalasang nasasama sa mga racket eh. Bakit po ba? Isama sana kita sa susunod kong trabaho. Kaso medyo liblib ang lugar tsaka malayo rin yun. Gusto mo bang sumama ha? Naku, oo naman po. Basta po may pagkakakitaan sasama po talaga ako kaagad. Yan ang gusto ko sa'yo. Madaling kausap. Ang swerte talaga ng mga magulang mo sa'yo, no? Abay masipag ka na. Abang mabait ka pa. Pinabola niyo naman po ako, Mang Emil. Alam niyo naman kapag niyayaan niyo ako sa trabaho, hindi oo kagad ako. Kailan po ba ang umpisa niyan? Sa susunod na linggo pa naman. Ipapayagan ka ba ng mga magulang mo? Abay stay in tayo. Ako na pong bahala kumausap sa kanila. Sigurado naman pong papayag sila eh. Tsaka para rin naman po sa amin to. Sige, mabuti kong gano'n. Puntahan na lang kita sa inyo sa susunod na linggo, ha? Sige po, Mang Emi. Asahan ko po kayo. Sasabihan ko na rin sila nanay at tatay para makapaganda po ako. Bayo, mas mabuti yun. Mag-ipakita na rin ng mga gamit mo. Pagtrabaho at iba mo pang pangangailangan habang nandoon tayo, ha? Hindi ko rin kasi masabi kung gaano tayo katagal doon. Sige po, Mang Emi. Mga ilang linggo po kaya tayo ron? Depende sa kondisyon ng bahay. Kung mabilis maayos, baka 2 linggo lang. Pero kung marami pang sira at kailangan gawin, pwede tayong tumagal. Ako, ayos lang po yung sa akin. Sanay naman po ako sa matagalang trabaho. Sa totoo lang po, mas okay nga po yun para mas malaki ang maiuwi ko sa bahay. Tama yan. Mas makakatulong ka pa nga sa mga magulang mo. Opo. Ako, maraming salamat ulit, Mang Emil ha. Na palagi niyong pagsama sa akin. Wala nga naman yun, Mateo. Alam mo namang ikaw ang agad kong naiisip kapag may trabaho Ay, sige na, mauna na ako. Maganda ka na lang ha. At magkita tayo sa susunod na linggo. Sige po. Ingat po kayo, Mang Emil. Ngumiti pa ako kay Mang Emil bago siya tuluyang umalis. Sanay na akong sumama sa kanya saan man may trabaho. Hindi man kalakihan ang kita, sapat naman para makatulong sa pamilya. Sa totoo lang, hindi ako mapili. Basta't marangal at maayos ang trabaho, agad ko yung tinatanggap. Kaya nang alukin niya ako ng panibagong racket, hindi na ako nagdalawang isip. Kahit malayo at hindi pamilyar ang lugar, handa akong subukan ang lahat. Mateo, nandyan ka na pala. Ay, kumusta ang trabaho? Naku, ayos lang po, Nay. Mano nga po pala. Kaawaan ka ng Diyos. Teka, nasaan po pala si tatay, Nay? Naku, wala rito ang tatay mo. Sa isang araw pa ang balik niya. Saan po siya pumunta? Sa tiya Lina mo. Bakit po siya pumunta kina Tia Ling? May problema po ba? Ay, wala naman. Gusto lang niyang bisitahin ang tiya mo. Pinahagad ko na rin kasi ilang buwan na siyang hindi nakakadalaw ron. Ay, bakit anak? May problema ba? Magpakaalam po sana ako, Nay. May trabaho po kasing inaalok sa akin si Mang Emil. At tinanggap ko na rin po. Sayang naman po kasi. Patapos na rin po kasi yung trabaho namin sa kabilang baryo. Ay, talaga? Di maganda yan, anak. Naku, mas marami kang maiipong pera. Saka matutulungan ko na rin po kayo.
Ay, ang sabi ko naman sa'yo, hindi mo kami responsibilidad. Mas unahin mo dapat ang sarili mo, anak. Nay, bukol naman po sa loob ko yung tumulong po sa inyo. Pamilya ko po kayo. Hindi ko naman po kayang hindi mag-abot. Kaya nga po ako nagtatrabaho para makatulong po sa inyo. Ikaw talagang bata pa, Mateo. Ay, napakakulit mo. Salamat, anak. Wala ko naman, Nay. Basta lagi niyo pong tandaan ha. Nandito lang po ako kapag may kailangan po kayo. Wag na wag po kayo mahihiyang lumapit sa akin. Sige, anak. Tatandaan ko yan. Ay, oo nga pala. Kailan ka naman aalis? Sa susunod na linggo pa naman po. Susunduin daw po ako ni Mang Emil dito. Oy, gaano katagal ka ron? Hindi ko pa nga po sigurado, Nay. Depende po siguro sa gagawin naming bahay. O basta't mag-iingat ka ha. Alam mo naman, iba na ang panahon ngayon. Opo, Nay. Mag-iingat po ako. O sige, magpahinga ka muna. Mukhang pagod ka rin galing ka sa trabaho. Ako nga po, Nay. Medyo pagod nga po. Pero masaya naman po ako kasi may natutulungan po ako. Mateo, palagi mong tatandaan ha. Kahit gaano ka pa kaabala, alagaan mo rin ang sarili mo. Hindi lang pera ang mahalaga, anak. Pati kalusugan mo rin. Aanhin mong pera kung magkakasakit ka naman. Opo, Nay. Naiintindihan ko naman po yun. Pangako po, mag-iingat po ako. At aalagaan ko rin po sarili ko. At anak, kahit na malayo ka, huwag kang matatakot humingi ng tulong kapag may problema. Alam mo namang nandito lang kami palagi para sa'yo. Kahit may edad ka na, para sa amin ang tatay mo, bata ka pa rin. Salamat po, Nay. Mas lumalakas ko ang loob ko kapag naririnig ko yun. Kahit nakakapagod po sa trabaho, basta makausap ko lang po kayo, parang gumagaan na po ang lahat. Kaya kahit mahirap, sinisikap ko pa rin po magtrabaho at makatulong sa inyo. At sa mga kapatid ko. Anak, sobra kitang ipinagmamalaki. Basta tandaan mo lang, mahal ka namin. At kahit na anong mangyari, nandito kami para sa iyo. Opo, Nay. Salamat po ha. Pumasok na ako sa kwarto para magpahinga. Pagkahiga, biglang bumigat ang katawan ko sa sobrang pagod. Ganon halos araw-araw ang buhay ko. Trabaho, uwi, pahinga. Simple lang, pero kontento naman ako. Habang nakatitig sa kisame, naiisip kong alok na trabaho ni Mang Emil. Pagkalipas ng 1 linggo, sinundo niya ako. At pagdating namin sa baryo, dulo na nang kami ay ibaba. At bumungad sa akin ang luma, sira-sira at basukal na bahay. Masunog po ba itong bahay na ayusin natin? Ganun na nga iho. Gusto lang may-ari na ipaayos ulit ang bahay para matirahan niya. Nabili niya yata ito kamakailan. Kaya kailangan talagang ipa-renovate. Ilos na po yung may-ari. Patay na tara. Nandun yata sa likod. Patay na po. Oo. Ang sabi, yung mag-asawang nakatira dito kasama ang anak nila. Pare-pareho raw namatay sa sulo. Ganun po ba? Hoy, huwag mo naman sabihin natatakot ka dyan. Hindi po Bakit po ako matatakot? Hindi po. Kung gano'n, sumunod ka na sa akin para makausap na natin ang magpapagawa ng bahay. Sige po. Sumunod ako kay Mang Emil sa likod ng bahay. Kung gaano kakalat at kasukal sa harap, ganun din sa bakuran sa likod. Halatang matagal na napabayaan ang lugar. Habang papalapit kami, lalo kong napansin ang kakaibang katahimikan. Pati hangin, may dalang lamig na hindi ko maipaliwanag. May mga tuyong dahon ding kusang gumagalaw at ilang parte ng bakuran na laging natatakpan ng malalaking puno. Kinabahan ako ng kaunti hanggang sa may babaeng naglalakad palapit sa amin.
Oh, nandun na pala siya. Siya po yung may-ari ng bahay na to? Oh, siya ang boss natin. Oh, Mang Emil, buti po nakarating kayo. Akala ko po hindi na kayo darating eh. Naku, hindi po mangyayari yun. Kailangan po namin ng trabaho nitong kasama ko. Paloma na lang po, Mang Emil. Huwag niyo na po akong imam. Naku, nakakahiya naman po. Kayo po ang boss namin eh. Okay lang po. Ituring niyo na lang po akong parang anak niyo. Siya po ba yung makakasama niyo rito? Oo, yeah. Si Mateo. Abay, magaling magtrabaho yan. At malinis kumilos. Tsaka hindi kayo magsisisi. Abay, mabait na tao yan si Mateo. Mabuti naman po kung ganon. Ako nga pala si Paloma. Mateo po. Ang formal mo naman. Magkaedad lang yata tayo eh. Tapos puro po ka pa. Huwag ka na magpo sa akin ha. Ituring mo na lang akong parang pamilya rito. Siyempre nakakahiya naman kasi yun eh. Pero maraming salamat iha ha. Nga pala Mang Emil. May sasabihin po pala ako. Ano po yan, ma? Balaw pa pala. Naku, pasensya ka na iha. Hindi lang talaga ako sanay. Naku, si Mang Emil talaga. Ang sasabihin ko po sana kung pwede po, unahin muna natin linisin yung paligid bago po ayusin yung bahay. Kung ayos lang po sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Magdadagdag naman po ako sa bayad. Sobrang masukal na po kasi ang paligid Gusto ko lang po sanang luminis at maging maaliwalas. Ay, naku, ayos lang yun. Unahin muna namin linisin ni Mateo ang paligid bago namin simulan ng bahay. O sige, mahirap na rin baka may akas pa dyan sa paligid. Yun din po yung iniisip ko Matagal na po kasi walang tumitira rito, kaya gusto ko po sanang maging malinis muna ang lahat. Lalo na po, dito na tayo mamamalagi habang inaayos yung bahay. Dito ko rin pala tutuloy Opo, gusto ko po kasing hands-on ako rito sa bahay. Gusto ko po talagang mapaganda to Teka, nagtataka lang ako Sabi sa dami ng pagagandang bahay sa syudad Bakit dito ka pa sa pinakaliblig na lugar ang napili mong bilhin Manunulat po kasi ako. Mas gusto ko po kapag maaliwalas ang paligid habang nagsusulat. Saka, mas sariwa ang hangin kapag malapit sa mga puno. Sa bagay, tama ka rin naman Bago mo ba nabili to? Wala bang tagapag-alaga ng bahay? Sobrang na kasing nababayaan Ang alam ko, wala Ang sabi kasi nung nagbenta sa akin ng lupa, simula raw nung masunog ang bahay na yan, wala nang nagtangkang lumapit dito. Bakit daw? Naku, pasensya na kung medyo natanong ako Dahil daw yun sa pamilyang nakatira riyan, yan mismo namatay habang nasusunog yung bahay. Iniisip ba nilang may multo dyan, gano? Hindi lang yun yung dahilan. May mas malalim pa. Bago masunog ang bahay, yung mga kwento kumalat dito sa baryo. At pinaniwalaan din ng mga tao. Ay, naku Mateo, huwag mo nang ungkatin yan. Baka matakot ka pa't umatras ka bigla dito. Hindi naman po ako basta natatakot ng Emil. Ano ba? Sanay na rin po ako sa kung ano-ano klaseng trabaho. Nakapagtrabaho na nga po ako sa Porinalia bilang tagalinis pero wala namang nagpaparamdam doon. Kaya ka ikaw ang minanap ko, ba? Alam kong hindi ka tatanggi talaga. Siyempre naman po ang Emil. Wala po akong inuurungan, no? Sana nga ganun lang kadali. Pero minsan, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng lakas lang ng loob. Teka, anong ibig mo sabihin? Wala. Huwag mo nalang intindihan. Mang Emil, okay na po ba yung mga napag-usapan natin? Ay naku, kami na rin ni Mateo ang bahala rito. Kung ganun po, aalis po muna ako para mamili. May iwan ko na po kayo rito Sige, Uy, Mateo. Ayos ba sa'yo na unahin mo na natin maglinis bago natin ayusin itong bahay, Ay naku naman po. Ayos lang po yung sa akin, Mang Emil. Ay kung gano'n, simulan na natin. Matapos ang usapan namin, nagsimula na kaming maglinis sa paligid ng bahay. Habang pinuputol ang mga damo
at inaalmas sa mga basura, lalo kong naramdaman ang kakaibang bigat sa lugar. Hindi lang ito basta napabaya ang bakuran. Parang may kung anong bumabalot na hindi ko maipaliwanag. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa lumang bahay, lalo na sa mga bintanang tila nakamasid sa akin. Kahit tirik ang araw, may mga bahaging nananatiling madilim. Tahimik ding bumalik si Paloma mula sa talipapa at halatang may malalim siya na iniisip. Mateo, tama na muna yan. Bukas na natin ituloy yung natitira. Madilim na rin eh. Opo, Mang Emil. Medyo marami na rin naman po ang mga nalinis sa atin. Ibang-iba na kumpara kanino. Oo nga eh. Ay, mabuti na lang at pareho tayong mabilis kumilos. Mabuti na lang at pareho tayong mabilis kumilos. Sabi lalo ka na. Kung iba siguro kasama ko baka hindi pa rin mataw ko sa paglilinis dito hanggang ngayon. Mang Emil, tatapos niyo na po ba? Ay, hindi pa may kaunti pa kami natitira pero bukas na namin tatapusin yon kung ayos lang naman sa'yo. Naku, oo naman po, ayos lang. Hapon na rin naman na po eh. Kaya bukas nyo na lang po ulit ituloy yan. Ay, salamat ha. Wala po yun. Pagpahinga po muna kayo ha. Magluluto lang po ako ng makakain natin. Tatawagin ko na lang po kayo mamaya kapag ganda na. Sige iha. Punta muna kami sa barracks para makapagpahinga bago magbanlaw. Tara na Mateo. Sige po, Mang Emil. Pumunta na kami ni Mang Emil sa barracks kung saan kami matutulog. Si Paloma naman, may sarili siyang tulugan na malapit lang din sa amin. Habang palubog ang araw, unti-unting nagiba ang itsura ng paligid. Ang dating maliwanag na bakuran, napalitan ng malamig at tahimik na hangin. Napatingin ako sa lumang bahay at mas malinaw kong nakita ang mga bakas ng pagkasira nito. Naalala ko ang kwento ni Paloma tungkol sa pamilyang namatay ron at napaisip ako, bakit niya pa rin piniling bilhin ang bahay na yun? Bakit ba tahimik mo naman siya? May problema ba iho? Wala naman po, Mang Emil. Wala. Bakit tulala ka dyan at parang ang lalim ang iniisip mo ha? Hoy, kilala na kita ha, Mateo. Matagal na kitang kasama sa trabaho. May alam ko na ang mga kilos mo ha. Hoy, sige na sabihin mo na sa akin kung anong gumugulo sa isip mo. Baka sakaling makatulong ako sa'yo. Kasi po, Mang Emil Ano? hindi naman po sa nangingialam ako sa desisyon ng iba pero nagtataka lang po talaga ako Nagtataka. Bakit naman? Sa tingin niyo po ba, yun lang talaga ang dahilan kaya binili niya ang lupaw to? Abay, taga-syudad siya at mas maganda ang buhay doon. Halos lahat, abot kamay na din pero bakit mas pinili niya pag tumira sa ganito kaliblib na lugar? Tapos dito pa, tabahay na yan. May nabatay din. Hindi po ba siya natatakot dun? Ang iniisip mo kanina pa. Iyo po. Pinakala ko naman kung ano nang iniisip mo Bakit? Ano po ba ang akala niyo? Yung akala ko ayaw ka na. Tapos bigla ka nang aalis. Ay, naku, hindi po ako ganun, Mang Emil, no. At saka hindi ko po kayo iiwan dito. Tinanggap ko po ang trabahong to, kaya tatapusin ko rin po to. Ano man ang mangyari. Kaso lang po, Mang Emil, kung sa tingin niyo, ano pa kayang dahilan ni Paloma? Binili niya ang lugar na to. Bakit ba parang interesado kaya tambalaman yan ha? Wala lang naman po. Parang hindi lang po kasi ako kumbinsido sa sinabi niya. Dahil ba hindi siya mukhang natatakot sa bahay na to? Kaya ganyan agad ang iniisip mo ha? Parang ganun lang ako. Kasi kung ibang tao po yan, sigurado ako. Sa umpisa pa lang, abay ayaw na kagad at matatakot na. Pero siya po parang normal lang sa kanya. Mateo, siguro hindi lang talaga siya matatakot tsaka malay mo. Mas pinili niya rito dahil tahimik ang lugar. Hindi naman lahat ng tao pare-pareho. At hindi rin lahat gusto ang buhay sa syudad. Minsan, may mga taong mas pipiliin pa ang ganitong lugar kaysa sa moderno nga.
Pero magulo naman. Di ba? Sa bagay. Tama naman po kayo doon. Amang Emil, Mateo, kakain na tayo. Nahinda ko na yung pagkain. Tara na. Sige, susunod na kami dyan. Sabay kaming tumayo ni Mang Emil mula sa kinaupuan namin. Madilim na rin ang paligid dahil palalim na ang gabi. Habang naglalakad kami, bigla kong napansin na parang may nakatingin sa amin mula sa di kalayuan. Tinitigan ko yon na mabuti, pero bigla na lang nawala. Lalapit sana ako para silipin. Kaso, tinawag ako ni Paloma. Oh, Mateo, saan ka pupunta? Kakain na tayo, oh. May nakita kasi ako ron eh. Parang may nakatingin sa atin. Doon malapit sa puno ng nara. Saan? Wala naman ako nakikita eh. Doon ko lang siya nakita kanino. Ano ba baka gunin-gunin mo lang din, Mateo. Baka nga po. Baka dala lang din po ng pagod. Ay, naku, ikaw talaga. Kung ano na nang nakikita mo, tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Ay, naku, pagpasensyahan mo na itong alaga ko, ha? Ayos lang po, Mang Emil. Tara na po sa kusina. Mukhang masarap ang diluto mo ha? Abay, dito pa lang, inaamoy ko na. Abay, sinigang pang diluto mo. Opo, sinigang na baboy. Ay, ako sabi ko na nga, abay. Kaya pala amoy pa lang panalo na. Okay, dahan-dahan lang. Ay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Dadabutin ko na lang po ito, ah. Okay, dahan-dahan lang. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Dadamputin ko lang po ito, ah. Nakuha ko ng dadampot. Kami nang bahala rin niya. Naku, gasa mo na kamay mo. Baka may infection pa yan. Pasensya na po talaga. Ayos lang yan niya. Sige na. Kami na rito. Bago magbanyo si Paloma, napansin kong aligaga siya matapos kong sabihin ang nakita ko sa may puno ng nara. Pagkakain namin, ako nang naghugas dahil may sugat ang kamay niya. Pagkatapos, bumalik kami ni Mang Emil sa barracks para magpahinga. Pero hindi ako nakatulog. Kaya lumabas ako para maglibot. Habang naglalakad, may napansin akong parang tao sa nasunog na bahay. Lalapit sana ako nang biglang may humawak sa balikat ko. Si Paloma lang pala. Oh, ba't kising ka pa? Anong oras na rin, no? May trabaho pa tayo bukas. Di kasi kagad ako makatulog kapag nasa ibang bahay. Kaya yun, naglilibot-libot muna ako rito sa labas. Naninibago ka pala. Gusto mo ba ipagtimpla kita ng maiinom? Uy, naku, wag na. Ayos mo yun. Naglalakad-lakad lang ako para antukin ikaw ba? Bakit gising ka pa? Pareho lang tayo. Hindi rin ako makatulog eh. Ganun ba? Bakit ba? Tingin ka ng tingin dut. Bago ka lumapit may napansin ako kanina. Yung parang may pumasok doon sa abandonadong bahay. Hindi ko ba yung napansin? Hindi. Wala naman ako nakita eh. Ganun ba? Ang dami mo namang napapansin. Dahil ba sa naikwento ko tungkol sa bahay na yan? Kaya ka natatakot? Ako? Hindi Lalaki kaya ako. Ba't ako matatakot? Basus, talaga lang ah. Naniniwala ka ba sa multo? Hindi. Wala pa naman ako nakikita multo. Aswang, naniniwala ka? Hindi rin. Pero sabi ni nanay, totoo raw ang mga aswang. Teka nga, bakit mo ba naitatanong Wala lang. Gusto ko lang malaman kung anong iniisip mo tungkol sa mga ganyang bagay. Ikaw, naniniwala ka ba? Oo, naniniwala ako. Talaga? Oo nga. Teka lang, ba't ganyan naman ang reaksyon mo? Parang bigla mo naman akong pinagdududahan eh. Hindi nabigla lang ako. Hindi ba, taga-syudad ka? Sa Maynila ka lumaki, di ba?
Kaya hindi ko lang inaasahan na naniniwala ka pala sa mga asong-asong na ganyan. Porket taga Maynila, hindi na agad pwedeng maniwala. Hindi naman sa ganun. May naku, pasensya ka na. Ayos lang. Ano ka ba hulayin? Pwede ba kitang tanong? Oo naman. Tungkol saan? Ba't mo mas piniling bilhin ng lupang to? Pati yung bahay na yan. Bakit? May masama ba sa naging desisyon ko? Wala naman. Nagtataka lang ako. Sabi sa dami na pwede mong bilhin na bahay at lupa, ito pa talaga ang pinili mo. Ikaw na rin naman sabi na may namatay dyan, di ba? Hindi ka pa natatakot tungkol doon? Ba't naman ako matatakot? Kung totoo man ang multo, sa tingin ko, hindi ko sila kailangan katakutan. Alam mo pa kung bakit? Bakit? Dahil mas may nakakatakot pa kaysa sa kanila. Ang mga buhay. Ang mga patay hindi ka na kayang saktan. Pero ang mga buhay sa paligid mo, sila, kaya ka pa nilang saktan. Hindi ko maiwasang mamangha kay Paloma. Aaminin ko, maganda siya. Pero mas pansin ko ang talino at lalim na mga sinasabi niya. Parang bawat salita niya, may pinanggagalingang karanasan na hindi niya basta ikinukwento. Napansin ko rin ang lungkot sa mga mata niyang pilit itinatago sa ngiti. Lalo tuloy siyang naging misteryoso sa paningin ko. Kasabay ng bigat ng pakiramdam ko nung gabing yon. Dahil inaantok na rin ako, nagpaalam na ako. Pero bago ako pumasok sa barracks, nakita kong dumiretso si Paloma sa abandonadong bahay. Ano sa tulog mo? Mukhang puyat ka. Ay, nakayas lang po, Mang Emil. Hindi lang siguro sanay ang katawan ko sa lugar na to. Ay nga pala. Gusto ni Paloma na may sumama sa kanya sa talipapa. O magalmusal ka na muna ron at samahan mo muna siya, ha? Paano po yung trabaho natin? Huwag ka mag-alala. Ako na muna ang bahala rito. Kakaunti lang naman na ang tatapusin ko sa paglilidas eh. At saka mas mabuti ka rin may kasama si Paloma para may makatulong siya magbuha. Sige po, Mang Emil. Sandali lang naman po siguro yun. Babalik din agad ako para makatulog po sa inyo. Sige na iyo. Magkape ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Paloma eh. Dali-dali akong pumunta sa kusina para magkape matapos mag-agahan. Nakaligo na rin agad ako at sabay na kaming naglakad ni Paloma papunta sa talipapa. Habang naglalakad kami ron, huminto siya sa isang pwesto ng gulayan. Ako naman, tahimik lang na nakamasid sa paligid at sinusubukang kabisaduhin ang lugar. Maya-maya, may isang tinderang napatingin sa amin. Mula ulo hanggang paa. Para bang sinusukat kami. Kita sa mukha niya ang kuryosidad, lalo na at halatang hindi niya kami kilala. Oh, iha, bili na kayo. Presko itong mga gulay ko. Kapipitas lang kayo ng umaga. Ay, sige po. Patingin nga po ng mga gulay nyo. Bago lang kayo rito, no? Opo. Wow! Kayo ba yung tumutuloy dun sa nasunog na bahay sa dulo? Opo, kami nga po. Ako po ang nakabili ng bahay. Ko, kayo pala yun. Bakit po? Marami ang kwentong kumakalat tungkol sa bahay na yun. Hindi lang basta sunog ang nangyari roon. Alam mo ba, simula nang mangyari yun, wala nang tumagal na tumira doon. Kahit nga yung mga kamag-anak ni Dante, hindi tumira doon. Bakit naman po? Kasi malas daw ang bahay na yon. Sabi ng matatanda dito sa baryo, isinumpa raw ang lugar na yon. Sinumpa? Hindi lang yung pamilya ni Dante ang namatay doon. May mga sumunod pang kakaibang nangyari. May isang lalaki na dati nagtangkang ayusin ang bahay na yan. Ilang araw pa lang siya noon bigla na lang nagkasakit. Nagkasakit? Oo, pero hindi ordinaryong sakit ha. Lagnat na hindi bumababa.
Bangungot gabi-gabi. Hanggang sa umalis na lang siya nang hindi nagpapaalam. Tito, totoo po ba lahat yan? At hindi lamang yon, may isa pang pamilya na nagtangkang tumira roon pagkatapos ng sunog. Noong unang linggo ay ayos lang daw. Pero nung sumunod na mga gabi, ay, may naririnig na silang mga yapag kahit walang tao. Minsan may nakikita pa nga raw silang anino sa loob ng bahay. Kahit sarado mga bintana ha. Hanggang sa isang gabi, nagising sila dahil may umiiyak daw na bata. Umiiyak? Oo, umiiyak sa loob ng bahay. Pero, ang mas nakakatakot, wala namang bata ron. Kaya simula nun, lalo nang walang nagtangkang tumira ron. Hindi ko rin naman sila masisisi. Malas naman talaga kasi ang napangasawa ni Dante. Uy, nice ka lang. Ayos lang ako. Kaya nga nagtataka kaming lahat dito. Bakit may mga taong gustong bumili ng bahay na yun? Sa dami ng pwedeng tirahan, doon pa talaga. Pasensya na po Pero minsan, hindi naman po ang lugar ang malas. Nasa tao yan kung paano niya tinitingnan ng nasa paligid niya. Saka, binili ko po ang lugar na to dahil nagandahan po ako. Ako po mismo ang puputol sa sumpang sinasabi ninyo. Hindi ko po hahayaang lamunin ako nun. Nako, Iha. Sana nga tama ka, ano? Pero tandaan mo, hindi lahat ng bagay kayang kapatan ng tapang. Hindi mo alam kung ano talagang meron sa bahay na yon at kung bakit siya nasunog. Teka, ano po ba talagang ibig yung sabihin? Basta, mag-ingat na lang kayo sa lugar na yon, lalo na sa gabi. Dahil alam nyo ba, hindi lang basta malas ang bahay na yon. Hindi lang malas. Teka, ibig sabihin, may iba pang dahilan? May kumalat kasing kwento rito sa baryo bago pa masunog ang bahay. Na yung asawa ni Dante, hindi raw ordinaryong tao. Ano bang ibig sabihin? Aswang daw ang asawa ni Dante. Ha? Aswang? Saan niyo po narinig yan? Naku, Iha, hindi lang isang nagsabi niyan. Marami rito sa baryong nakapansin. Hindi raw lumalabas sa umagang asawa ni Dante pero sa gabi, may mga narinig daw na kakaibang tunog sa bawat bahay. Ano klase pang tunog yun? Parang may kumakalos po sa bubong, tapos minsan parang humahagik-dik sa dilim. May mga manok at aso rin dito dati na bigla na lang nawawala. Ibig sabihin, isa po ang may gawa nun. Yan ang ginala ng karamihan. Lalo na nung may isang kapitbahay na nagsabing nakita raw niyang asawa ni Danteng duguan habang hawak ang mga patay na manok. At alam niyo ba ang usap-usapan? Siya rin daw ang nagsunog ng bahay. At nagpakamatay siya kasama si Dante. Ay, hindi ba nakakaawa yung mag-ama? Pagkatapos magsalita ni Aling Beth, napansin kong biglang nanahimik si Paloma. Hindi na siya agad sumagot. Pagkusay, nakatitig lamang ito sa mga gulay na hawak niya. Napansin ko rin na bahagyang humigpit ang hawak niya sa supot at sandali siyang napayuko. Hindi na rin ito makangiti sa tinderang kaharap namin, kaya agad ko siyang kinalabit. Wait, Paloma. Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Nag-iisip lang ako kung ano pa ang bibilihin natin. Iha, huwag mo masyadong dibdibin ang mga sinabi ko, ha? Kwento-kwento lang naman yun dito. Maliit lang ang baryong ito, kaya halos lahat ng nangyayari sa paligid, alam ng lahat. Opo, naiintindihan ko po. Pero, pasensya na rin po Hindi po kasi ako basta naniniwala sa mga haka-haka Mas pinaniniwalaan ko pa rin po ang nakikita ng mga mata ko kesa sa sinasabi ng iba. Minsan po kasi yung mga ganyang kwento ang sumisira ng buhay ng tao Ay, ako, Iha. Ang sa akin lang naman gusto lang kitang galaan tungkol sa bahay na binili mo. Syempre, nag-aalala lang ako para sa'yo. Ganun po ba? Maraming salamat po sa sinabi nyo.
ito na lang po lahat ng gulay na bibilihin ko. Pakwenta na lang po para mabayarin ko na po. Naku, uy, ang dami nito ha? Maraming salamat ha. Sana maubos nga. Ikaw pa naman ang unang bumili ngayon. Sala nga po. Nagbayad na si Paloma at umalis na kami sa pwesto ng tindera ng gulay. Habang naglalakad palayo, napalingon ako sa tindera. Nakatayo lang siya at nakatingin sa amin. Parang may gusto siyang sabihin pa, pero pinili na lamang manahimik. Paglingon ko kay Paloma, napansin kong tumahimik na siya at parang nawala ng gana sa pamimili. Tahimik lang din ako naglakad sa tabi niya hanggang matapos kami at dumiretso na kaming umuwi. Kaming dalawa. Oh, bakit parang wala sa sarili si Paloma ha? May nangyari ba? Wala naman po, Mang Imi. Napagod lang siguro sa pamibili niya. Sigurado ka ba? Parang hindi lang pagod ang itsura niya eh. Iya, pwes ka na ba? Ayos lang po ako, Mang Emil. Medyo sumakit lang po ang ulo ko. Baka dahil lang po sa init sa labas. Naku, baka magkasadik ka dyan. Kailangan mo ba ng gamot ha? Naku, wag na po. Ayos lang po ako. Siguro kailangan ko lang po talaga magpahinga muna. Punta lang po muna ako sa kwarto ko. Tatawagin ko na lang po kayo kapag nakahanda na po yung merienda. Naku, wag mo nang isipin ang merienda namin. May kaya na namin yun ni Mateo. Mas mabuti pa ka magpahinga ka na para hindi lang nung sumakit yung ulo mo ha. Maraming salamat po. Tahimik lang naming pinagmamasdan ni Mang Emil si Paloma habang papalayo siya. Halatang may gumugulo sa isip niya, pero pilit niya itong itinatago sa amin. Nang tuluyan siyang mawala sa paningin namin, saka ako napabuntong hininga. Hindi ko man alam ang dahilan, pakiramdam ko, doon siya nawala ng gana. Pagkatapos ng naging usapan namin sa tindera. Mateo, sigurado ka bang wala talaga nangyari ha? Mang Imi, may nakausap po kasi kaming tindera sa Talipapa. Tindera, ano naman ang sinabi niya? Kung ano pong kwento ko sa bahay na to eh. At tungkol sa dating may-ari. Bakit? Ano bang ikinwento ng tindera ha? Hindi ko po alam kung totoo to ha. Ito daw sabi po niya, ang dating nakatira daw sa bahay na to isang aswang. Aswang? Opo. Yun daw po ang usap-usapan dito sa barin. Tapos ang sabi pa niya, yung asawa raw ng may-ari ang siyang nagsunog ng bahay. Siya rin daw po patay sa mag-ama niya. Sa tingin niyo po ba totoo yun? Naku Mateo, di ko rin alam kung anong paniniwalaan ko siya. Ngayon ko lang din narinig ang ganyang kwento eh. Ibig sabihin po, wala rin kayong alam sa totoong nangyari rito? Wala yun. Ang alam ko lang, nasunog ang bahay na yan at may pamilyang namatay. Hanggang doon lang ang alam ko. Hindi ko na rin ninusisa pa. Kasi ang mahalaga sa akin noon may trabaho tayo. Pero Mang Timi, parang hindi po normal yung naging reaksyon ni Paloma kanina. Parang nainis siya ron sa tindera. Ano ba? Kahit sino naman may iinis kung gano'n ang maririnig. Di ba? Siyempre, pinagawa mo ang bahay, binastosan mo tapos sasabihan ka ng malas ang lugar tayo. Ba'y malamang hindi talaga natuwa si Paloma do? Paano po kung may katotohanan ng sinabi ng tindera sa Talipapa? Mateo, matagal na akong nagtatrabaho kung saan-saan. May marami na rin akong narinig ang kwento. May mga multo, may sumpa, may kung ano-ano pa. Kung sa totoo lang karamihan dyan ay gawa-gawa lang naman ng tao. May mga taong madaling maniwala sa sabi-sabi pero hindi naman marunong maghanap ng totoong sagot. Sa bagay, tama naman po kayo doon. Hindi na muling nagsalita si Mang Emil at bumalik na lang sa pag-aayos ng mga gamit. Ako naman, naiwan sa pag-iisip sa mga narinig ko. Lumipas ang mga araw at naging ambala kami sa pag-aayos ng nasunog na bahay. Pero habang tumatagal, mas marami akong napapansing mga kalmot sa dingding at mga ungol tuwing gabi
na parang hindi tao, hindi rin hayop. Hanggang isang gabi, sinundan ko si Paloma at muntik na akong mapatay kung hindi lang siya dumating. Paloma? Anong ginagawa mo rito? Pasensya na eh. Sinundan kasi kita. Dahil sa ginawa mo, muntik ka na mapahamak. Kung hindi ako dumating agad, patay ka na sana. Paano mo napatay yun? Ano bang klaseng nilalang yan ha? Aswang yun. Aswang? Teka, huwag mo sabihin. Isa ka rin. Hindi ako aswang. Isa akong albularyo na may dugong manunukis ng aswang. Binili ko ang bahay na to dahil may dahilan ako. May kailangan akong protektahan dito. Teka, ibig sabihin? Totoo yung sinabi ng tindera sa talipapa? Yung tungkol sa aswang? Hindi aswang ang nanay ko. Nanay mo? Teka lang. Hindi ko maintindihan eh. Paano ko naging nanay yun? Dahil ako ang kaisa-isa nilang anak. At ako lang ang nakaligtas sa sunog. Hindi si nanay ang nagsunog ng bahay na to. Ang may gawa nun, yung mga taong wala nang ginawa kundi pagbintangan siya sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Kaya ba, ganoon ka na lang nainis sa sinabi ng tindera? Dahil hindi totoo ang sinasabi niya. May sadyang nagsunog sa bahay namin. At ako lang ang nakaligtas. Pinili ng mga magulang kong mabuhay ako dahil may iniwan silang mahalagang bilin sa akin tungkol sa bahay na to. Pero bakit akala ng ibang taon? Kasama ka sa mga namatay. Dahil para sa kanila, hindi mahalaga ang totoo. Mas gusto nilang maniwala sa sabi-sabi. Kesa alamin muna kung may katotohanan ba talaga ang lahat. Hindi ko agad nasagot si Paloma. Ang dami kong gustong itanong pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Sa mga mata niya, ramdam kong galit. Pero mas naninibabaw ang sakit. Hindi yun galit ng taong may tinatago, kundi na isang taong inagawan ng buong pamilya ng dahil sa kasinungalingan. Napatingin ako sa paligid ng bahay at doon ko unti-unting naintindihan. Hindi yung basta bahay ang inaayos namin. Para kay Paloma, ito ang natitirang alaala ng kanyang pamilya. Kaya ganun na lamang ang pakikipaglaban niya. Bakit naman pinagbibintangan ng nanay mo na isang aswang? Dahil may gustong sirain si nanay. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil. Teka nga, ano bang ibig mo sabihin ha? Ano, hindi pa rin tumitigil? May isang aswang na nakalaban si nanay noon. Natalo niya yun at nakuha niya ang itim na mutya. At dahil dun, gumanti siya, ganun? Oo, gusto niyang sirain si nanay sa paningin ng mga tao. Ginulo niya ang baryong to at lahat ng hayop na pinapatay niya. Dito niya itinatapon sa tapat ng bahay namin. Dahil doon, si nanay ang napagbibintangan sa mga bagay na wala naman siya kinalaman. Kung ganun, nandito pa rin ang mutya? At yun ang binabalikan niya sa lugar na to, ganun? Oo, pero hindi ko hahayaang mapunta sa kanya yun. Poprotektahan ko ang mutya, gaya ng pagprotekta ni nanay dito noon. Pero bakit? Bakit hindi pwedeng mapasa kanyang mutya? Ano bang meron doon? Dahil kapag napunta sa kanyang mutya, mas marami pang mapapahamak. Hindi ko man lubos maintindihan ang sinabi ni Paloma. Ramdam kong mabigat ang responsibilidad na iniwan sa kanya ng mga magulang niya. Naalala ko mga kalmot sa pader, ang mga ingay tuwing gabi, at ang aninong nakita ko sa may puno ng nara. Hindi pala yon guni-guni. Kinabukasan, pilit kong kinalimutan ng lahat. Pero hindi ko magawa. Matapos kaming mag-agahan, dumiretso kami sa bahay. At doon ko muling napatunayang may mabigat na dinadala si Paloma. Kung ang tahimik mo maghapon, Mateo, ha? May problema ba? Wala po mangini.
Iniisip ko lang po si nanay. Kung kumusta na po siya. Iba talaga kapag napapalayo ka sa sarili mong pamilya, ano? Hindi mo maiwasang hindi sila isipin. Oo nga po, Ma'am Emin eh. Napapaisip tuloy ako kung kamusta na sila nanay. Sanay po kasi ako umuwi araw-araw. May lang din po ako ng stay-in sa trabaho. Ganun talaga sa umpisa. Pero masasanay ka rin naman kapag tumagal-tagal ka na. Malapit na rin naman itong matapos, kaya konting tiis na lang. Makakauwi na rin tayo. Kayo po ba, Ma'am Emin? Hindi nga rin po ba namimiss ang pamilya po ninyo? Siyempre namimiss ko rin sila. Lalo na ang mga anak ko. Saka si Mrs. Minsan na kapag nag-aaway ang mga nini, ako pa ang tag-aawa. Nga pala. Hindi mo lumabas ka kagabi. May narinig ka rin bang parang malakas na umula kayo? Po? Narinig ko kasi yun kagabi. Pero bigla rin namang nawala. Kaya hindi ko na pinansin. Saan ka nga pala nagpunta kagabi? Nagpapahangin lang po ako sa labas. Ganun ba? Hindi ko maiwasang kabahan sa tanong na yon ni Mang Emil. Akala ko, madali lang naming maitatagong narinig ko kay Paloma. Pero hindi pala. Mag-uumpisa na sana kami sa trabaho nang mapansin namin ang isang biyak sa lupa. Agad lumapit si Paloma at kita kong galit sa mga mata niya pagkakita ron. Hindi rin siya makasagot ng diretso kay Mang Emil. Nang sundan namin ang biyak, may nakita kaming butas sa di kalayuan na parang sinadyang pukayin. Ngayon ko lang nakita yun. Ano kaya may gawa niya? Hindi naman mukhang dulot ng lindol. Hindi basta-bastang butas yan, Mang Emil. Mukhang minagmukay niya. Nagukay. Sino na magagawa niyan dito? Wala namang ibang tao sa paligid kundi tayo lang, hindi ba? At kung meron man dapat napansin na natin kaagad. Mang Emil, parang hindi tao ang may gawa nito. Tingnan niyo po. Ang sikip. Tsaka parang may gumapang palabas mula sa ilalim ng lupa. Sa tingin niyo ba, aswang ang gumawa nito? Isang ablok ang kayang gumawa ng ganyan eh. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Emil? Narinig ko ang usapan ni Mateo ng isang gabi. Alam niyo, narinig ko ang usapan ni Mateo ng isang gabi. Nakita ko rin kung paano mo pinatay ang abwak. Pati ang tungkol sa itim na butya. Pero huwag kang mag-alala, Paloma. Ligtas sa akin ang sikreto mo. Hindi ko yun sasabihin kahit kanino. Salamat po. Pasensya na rin po kung mas pinili ko pong ilihin sa inyo. Ayoko lang po talagang may iba pang makaalam eh. Naintindihan ko yun, Iya. Alam kong may pinoprotektahan ka. Kaya mo nagawa yun. Salamat po, Mang Emil. Teka, kung kaswang na po ang may gawa niya, ay hindi ibig sabihin, nagbigay na siya ng babala. Parang ganun na nga, Mateo. Pero hindi ako natatakot sa kanya. Handa ko siyang harapin. Ano? Teka, bakit parang may paparating? Agad kaming napunta sa harap ng bahay dahil sa ingay na narinig namin. Pagdating doon, nakita naming maraming taong galit na galit habang papalapit sa amin. Kasama rin nila ang babaeng tinderang nakausap namin sa talipapa, si Aling Beth. Teka lang po. Ano pong talagang dahilan at bigla kayong sumugot dito? Tinatanong pa ba yan? Nandito kami para patigilin ka sa ginagawa mo. Simula nang iparenovate mo bahay na yan, nagsisimula na naman bumalik ang kamalasan sa baryong ito. Sino ka ba talaga, ha? At bakit ganyan kalaking interes mo sa bahay na yan? Magdahan-dahan naman po kayo sa pananalita ninyo. May karapatan po ako sa bahay na to dahil binili ko to. At isa pa, ano ba kinalaman ko sa mga sinasabi ninyo? Anong kinalaman mo? Abwes sasabihin ko sa'yo. At nakinig ka mabuti. Malaki ang kinalaman mo. Dahil sa bahay na yan, may namiminsala na naman sa amin.
May mga patay na naman kaming alagang hayop na nakikita. Kaya't nandito kami para patigilin ang pagpapagawa mo at paalisin ka. Dahil dayo ka lang naman dito. Wala po kayong karapatan na paalisin ako rito. Kahit umabot pa tayo sa korte, sigurado ako kayo ang matatalo. At yung mga sinasabi ninyo ngayon, pwede kong gamitin yan laban sa inyo. Hindi yan ang punto namin! Wala akong pakialam kung nabili mong lupang yan o hindi. Ang punto ko rito, dayo ka lang. Sinisira mong tahimik namin buhay. Simula na ipagawa mong bahay na yan, parang bumalik na naman ang sumpa sa baryo. May mga patay na naman kaming hayop at sigurado kaming nangyayari yan dahil sa bahay na yan. Isang sumpa yan! Sumpa? Hindi sumpa ang bahay na to. Alam niyo kung sino talaga ang sumpa? Kayo! Kayo ang sumpa! Dahil kayo ang mahilig manira ng buhay ng iba kahit wala naman kayong alam sa totoo. At hindi ako dayo rito. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ako ang anak ni na Isanel. At dati, ang mga taong pinatay ninyo. Ang ibig mong sabihin, nakaligtas ka sa sunog? Oo, nagulat pa kayo? Kaya kahit anong gawin niyo para paalisin ako, hindi ako aalis. Kaya naman pala. Kaya pala ganito ang nangyayari dahil may salot na bumalik. Sigurado ako, ikaw ang umaatake sa mga hayop dito sa baryo. Teka, maganda naman po kayo sa pananalita ninyo. Hindi po kayang gawin ni Paloma yan. Ay bakit? Hindi ba totoo? Anak siya ng isang aswang kaya sigurado ako na ama na rin niya yan sa nanay niya. Hindi totoo yung sinasabi mo! Hindi aswang ang nanay ko! At hindi kami mga aswang! Albularyo si nanay. Alam niyo ba kung bakit ligtas kayong natutulog noon? Dahil sa kanya. Palihim niyang pinoprotektahan ng baryong ito laban sa mga aswang. Pero itong baryo rin na to, ito rin ang pumatay sa kanya. Kaya kung ano man ang nararanasan niyo ngayon, baka yan ang kapalit ng ginawa ninyo. Aba, bastos ka! Kapag may nangyaring masama sa amin, ikaw lang ang sisisihin namin. Wala nang iba! Sige, gawin niyo! Diyan naman kayo magaling, di ba? Mambintang! Pero isang bagay ang sisiguraduhin ko. Hindi niyo ako mapapaalis dito. Ilalaban ko ang karapatan ko sa bahay na to. Wala nang nagawa mga tao kundi ang unti-unting umatras at tuluyang umalis. Habang pinagmamasdan ko si Paloma, lalo kong naisip kung gaanong kalalim ang sugat na dala niya mula sa kanyang nakaraan at kung paano niya yon ginawang lakas para ipaglaban ang tama. Dahil sa nangyari, hindi muna kami nagtrabaho ni Mang Emil. Minabuti na lamang naming bantayan ang lugar. Baka kasi may sumugod na naman. Ayos ka na ba? Ayos lang ako. Sanay na rin naman ako sa mga ganun eh. Eh paano kung sumugod ulit sila? Eh anong gagawin mo? Hindi ako matatakot sa kanila. Dahil ang ipinaglalaban ko ay tama. Wala akong ginagawang masama sa kanila. Hindi ko nga maintindihan kung bakit paulit-ulit na lang eh. Lagi na lang sa amin ibinibintang ang lahat ng nangyayari sa paligid. Ano ba talagang nagawa naming mali sa kanila? Kung tutuusin, pwede ko silang kasuhan sa ginawa nila sa mga magulang ko eh. At sa ginawa nila sa bahay namin. Pero hindi ko yung kinuha. Kasi gusto ko pa rin silang intindihin. Kaso yung mga sinabi nila kanina, hindi ko matanggap. Patay na ang mga magulang ko pero hanggang ngayon, wala pa rin silang respeto. Ganyan talaga ang buhay, iya. May mga bagay na kahit gustuin natin ipaintindi sa lahat eh. Hindi natin mapapaintindi. Eh bakit hindi mo lang sabihin sa kanilang totoo? Na may aswang talagang gumagambala rito sa payo ninyo. Kapag sinabi ko po yun, mas lalo lang nilang ipipilit na kami ang aswang. Eh kung gano'n eh. Kung gagawin mo para tumigil na sila sa panggugulo sa'yo. Papatunahin ko sa kanila na hindi kami ang aswang. At ipapakita ko mismo sa harap nila na nagkamali sila sa pambibintang. Eh kung alam ang plano mo, nandito kami ni Mateo para suportahan ka ha. Handa ka naming samahan sa laban mo, iha. Maraming salamat po sa inyo. Ang laki na po ng naitulong niyo sa akin. Pinaramdam niyo po sa akin
kung paano ulit magkaroon ng pamilya. At masaya po ako na nakilala ko kayong dalawa. Mabait ang bata, Iha. Sigurado ako'y darating din ang panahon na mawawala ang mga problemang dinadala mo ngayon. Sana nga po, Mang Imi. May Paloma, kung gusto mo, pwede rin natin pagplanuhan yung plano natin na maipakita sa kanila ang totoo. Hindi ka naman nag-iisi. Nandito kami para tulungan ka. Salamat, Mateo ah. Mahalaga sa akin na may mga kasama akong nakakaintindi sa ginagawa ko. Pero kailangan nating maging maingat. Ayokong may madamay pang ibang tao eh. Hindi basta-basta ang kalaban ko. Tama ka doon, Iha. Kailangan mo mapag-isipan ng mabuti ang bawat kilos mo. At kung paano mo mapapatumayan sa iba, mamali ang mga binibintang nila sa inyo. At kung may kailangan ka, nandito lang naman kami para tumulong, ha? Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa ka lang. Salamat po, Mang Imi. Pati na rin sa'yo, Mateo. Pakiramdam ko, anumang oras susugod na naman ang abwak eh. Kailangan ko nang maghanda at ipapakita ko na rin sa inyo ang itim na mutya. Dahil sa sinabi ni Paloma, napatingin kami sa isa't isa ni Mang Emil. Pagkatapos, naglakad siyang papasok sa abandonadong bahay at dumiretso sa isang kwarto. Lumapit siya sa pader at laking gulat namin nang bubukas yun. Doon namin nalaman na isa pala yung lihim na pinto papunta sa basement. Isa-isang siningdihan ni Paloma ang mga gasera at pagdating sa ibaba, bumungad sa amin ang isang maliit na silid, puno ng iba't ibang uri ng panlaban. Nung nagkasunog, dito ako pinatago ni nanay. Hindi na sila nakaligtas noon. Pareho silang natumba. Pareho silang natumbahan ng kahoy. Kitang-kita ng sarili kong mga mata kung paano sila namatay. Kaya pala lagi kang napupunta rito. Dahil sa lugar na to. Oo, dito ko itinago ang mutya. At dito ko rin pinag-aralan ng tungkol sa mga aswang. Lalo na ang mga abwak. Lahat ng panlaban na yan, kay nanay yan. Magaling siyang lumaban sa mga aswang. At hanggang ngayon, hinahangaan ko siya dahil doon. Kapag nabubuhay lang ang mga magulang mo, sigurado akong masaya sila sa kung anong narating mo sa buhay. Eh, paano ka nga pala napunta sa Maynila? Ginamit ko ang perang naitago namin dito sa basement. Mabuti na lang at masinop si nanay. Magaling silang mag-ipon. Dahil sa sipag at pagtitipid nila, nabuhay ako at nakapagtapos. Hindi mo sinayang sakripisyo ng mga magulang mo. Habang nasa basement, napatingin ako sa paligid at humanga sa mga armas, halamang damot at mga orasyong maingat na itinago roon. Doon ko mas naramdaman ang bigat ng responsibilidad ni Paloma. Pero bigla kaming nakaramdam ng malakas na pagyanig sa ilalim ng lupa. Kaya dali-dali kami umakyat. Paglabas namin, bumungad sa amin ang mga aswang. Mga nilalang na parang taong bayawak. May mahabang kuko at matutulis na pangil. Kinabahan ako dahil wala pa akong alam sa pakikipaglaban sa kanila. Teka lang, kaya ba natin sila? Parang ang dami naman yata nila. Kailangan natin silang kayanin. Alam ko kung ano ang pakay nila rito. At hindi ko yung ibibigay sa kanila. Masyado yan ang matapang. Pareho talaga kayo ng nanay mo. Parehong sasaksawa. Ikaw, kilala kita. Ikaw ang nakalaban ni nanay. At ikaw ang dahilan kung bakit siya napagpintangan. Bakit ko na kasalanan mo? Kung hindi nagkaroon ng nanay mo, hindi sana buhay pa siya hanggang ngayon. Kapit ka pa siya ka ng nagtatawa siya. Hindi ko ibibigay sa iyo ang hinahanap mo. Kung gano'n, ma'am, nasa sahan naman tayo. Pipilitin kong kunin sa'yo ang itim na matya. Sa tarigas mo. Sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang mga aswang.
Parang mga gutom na halimaw na matagal nang naghihintay. Hindi na ako nakapag-isip. Kusa na lang kumilos ang katawan ko. Hinila ko si Paloma palayo sa unang umatake, sabay salag, gamit ang hawak kong sandata. Umalingaw-ngaw ang mga ungol sa paligid habang palapit sila ng palapit. Ramdam ko ang kaba, pero mas malakas ang loob kong lumaban. Hindi kami pwedeng umatras. At nang sumigaw si Paloma, saglit silang napaatras. Pero muli rin silang sumugod. Manimir! Sa kaliwa niya po! Gawin natin to! Tibahin niyo, lupit niyo! Sa bawat lapit ng mga aswang, mabilis ko silang sinasalag at inaatake. Hindi na ako nagpadaig sa takot, pero habang patuloy kaming lumalaban, bigla kaming nakarinig ng sunod-sunod na sigaw mula sa baryo. Mga sigaw na punong-puno ng takot. Nagkatinginan kami at kahit walang nagsalita, naintindihan namin agad ang ibig sabihin nun. Hindi lang pala kami ang puntirya. Sinalakay nila ang buong baryo at sa di kalayuan, kita ang mga ilaw at ang mga taong nagtatakbuhan at lalo kong pinatatag ang loob ko para sa laban na ito. Paloma! Yung mga tao sa baryo! Hindi sila pwedeng madamay. Kailangan natin silang iligtas. Eh, paano natin gagawin yun? Nakapalado lang lahat. Pagkalan na ba? Tayo lang ang paglayo ng tumalaan. Nagdasal na nagdalayan. Yan sa kanya. Ikakagigil ang mga tauhan ko. Hanggat hindi mo ibinibigay sa akin at itatawa ka. Ngayon ganoon, lamali ka. Ang buhay ng makalala ka. Ang nagsabihan. Tuso ka talaga. Gagawin mo ang lahat para sa kasakaman mo. Hindi ko salamat na. Ang dapat mo samantalang ay ang ambilan. Para mo bakit ano ang buhay na ng tao? Para ng sakit ng mga tao. Kita ko ang hirap sa pagdedesisyon ni Paloma habang tuwang-tuwa ang pinuno ng mga aswang sa nangyayari. Nanginginig ang kamay niyang mahigpit na humahawak sa mutya at sa mga mata niya, kitang-kita ang laban ng takot, tapang at responsibilidad. Lalo siyang naguluhan na may dumating pang mga aswang na bihag ang ilang tao. Kasama doon si Aling Beth na nagmamakaawa sa kanya. Sa kabila ng kaba, doon ko nakita ang tunay na tapang ni Paloma. Kaya ko lang ba silang titigil at parungan? Hindi mo ba sila tuturuan? Hindi ko sila nasa kloro sa'yo at makakaitasyon sila. Kapag ibigay mo sa akin ang mutsang yan, kaya makinig ka na! Paloma, pag-isipan mo lang mabuti. Kapag binigay mo yan, mas marami pa akong papahama. Mas marami pang masasaktan. Tama si Mateo. Sigurado akong ginagamit lang niya ang kailangan mo. Kaya huwag kang magpapadala sa mga sinasabi niya. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko sa ginawa namin sa mga magulang mo. Patawarin mo kami sa kasalanan namin sa'yo. Pero nakikiusap ako. Tulungan mo kami. Paloma, maawa ka sa amin. Nagsisisi na kami sa nagawa namin. Pakawalan niyo sila at ibibigay ko ang kailangan niyo. Nagalitan ko ng kausap niya. Masama mo ba naman? Nahihirapan akong punin na sila. Pero hindi pala. Ibibigay ko lang ang mutya na to kapag hinayaan niyo makalapit sa amin ang mga bihag ninyo. Saka ko lang to iaabot kapag sigurado na akong ligtas sila. Huwag kang makalala. Narinig ako tumatag sa usapan. Kasi sa walang muna ng mga tauhan ko ang mga bihag. Meron ba kapatid ko? Ibibigay mo sa akin ang mutya. Gagawin ko ang gusto mo. Naman na sinabi niya. Pamulat na ako ang bihag. Pinakawalan nila ang mga bihag at mabilis sila nagtakbuhan palapit sa amin. Samantala, dahan-dahan lumapit si Paloma sa pinuno ng mga aswang habang nakaantabay kami ni Mang Emil sa pwedeng mangyari. Nang maabot niya ang itim na mutya, agad siyang bumalik sa amin.
Malakas namang tumawa ang pinuno ng aswang. Halatang tuwang-tuwa sa nakuha niya. Pero nagulat kami nang bigla niya yung lunukin at agad sumigaw si Paloma sa mga dating bihag. Pumasok na kayo sa loob ng bahay ngayon na! Ligtas kayo ron! May ritual akong ginawa. Bilisan niyo! Teka, ano nangyayari? Inasahan ko na mangyayari to. Kaya mas naghanda ako laban sa kanya. Kaya niyo bang lumaban kasama ko? Oo naman, Iha. Basta taasan mo mga sahod namin, ha? Wala pong problema, Mang Emil. Bakit ang pagbahan ko? Bakit ako kasalanan? Ano ka naman ko? Anong ginawa mo? Ginawa ko lang ang dapat. At pasensya ka na. Mas matalino ako kaysa sa'yo. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang kasamaan mo. Yung nilunok mong itim na ngutya. Peke yon. May orasyon yon. Kaya hindi mo agad napansin. Ikaw mismo ang kusang pumapatay sa sarili mo. Katatahanak! Katatahanak ito! Sa talagang sinaya! Sa galit ng pinuno ng mga aswang, lalo silang naging mabangis. Bawat sumugod sa amin, agad namin nilalabanan ni Mang Emil. Nang makita kong may aatake kay Paloma mula sa likuran, mabilis akong sumalag at pinabagsak ang aswang. Sa gitna ng gulo, bigla namin narinig ang sigawan ng mga tao. Papalapit sila, may mga dala ring panlaban. Doon kami nakahinga ng kaunti, habang ang pinuno ng mga aswang ay unti-unti nang nanghihina. Ipapatawad! Ipapasagad! Ipatay kita! Mas lalong hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa mga magulang ko! Yan ang nararapat sa mga gahaman na tayo sa pangyarihan na tulad mo! Ipatay kita! Mabilis na sumugod ang pinuno ng mga aswang kay Paloma, pero dahil nanghihina na ito, napuruhan niya agad. Napaluhod ang nilalang, hawak ang dibdib, habang unti-unting nauubos ang lakas. Nagkatinginan kami ni Paloma at nagkaintindihan ng walang salita. Sa isang iglap, sumugod siya at buong lakas na itinarak ang sandatang may orasyon kay Mang Berto. Umalingaw-ngawang sigaw niya, saka siya naglaho. Naging marahas man ang iba. Tuluyan din silang napabagsak ng magtulungan kaming lahat. Marami pa raw aswang sa kabilang bahagi. Kailangan natin pakarating doon para matulungan ang iba. Tara na, kumilos na tayo! Paloma, may sugat ka. Ano, kaya mo ba? Huwag mo na muna akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Ikaw, ayos ka lang ba? Munti ka nang tumilapon kanina nung iniligtas mo ako. Ayos lang ako. Masaya ako at maayos ka rin. Kung ganun, tara na. Kailangan na natin kumilos para may mailigtas pa tayo. Tumango ako kay Paloma. Pagdating namin sa gitna ng baryo, bumungad ang magulong eksena. May mga aswang sa bubong, may humahabol sa mga taong nagtatakbuhan, at rinig ang iyak ng mga bata at sigawan ng matatanda. Nang makita ko si Aling Beth na pinoprotektahan ng isang bata, agad ako sumugod at napatay ang aswang na papalapit sa kanila. Pagkatapos ng laban, lumuhod ang buong baryo sa harap ni Paloma, puno ng pagsisisi, pasasalamat at pag-asa. Ano yung ginagawa niyo? Tumayo kayo. Gusto namin humingi ng tawad sa lahat ng nagawa namin sa iyo at sa pamilya mo. Sobrang sama namin sa inyo noon pero tinulungan mo pa rin kami, Paloma. Hindi niyo na kailangan lumuhod sa harap ko. Ang mahalaga, natutuhan niyo kung ano yung tama. Paloma! Hindi namin naintindihan doon. Akala namin kayong may kasalanan sa lahat ng nangyari. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin. Pinapatawad ko na kayo. Pero hindi lang para sa akin. Para sa inyo. Huwag niyo nang uulitin ang pagkakamaling yun ha. Kung talagang mahal niyo ang baryo, pairalin niyo ang katotohanan. At huwag kayong basta-basta magpapadala sa mga
sabi-sabi at haka-hakang naririnig ninyo. Tama si Paloma. Gawin niyo po sanang aral ang lahat ng nangyari para maging mas mabuti kayong tao sa kapwa. Sana po, huwag yun ang ulitin ang ginawa niyo noon ha. Iya, kitang-kita ko ang tapang at kabutihan mo. Hindi lang sa laban mo sa mga aso, kundi pati sa paraan ng pag-abot mo sa puso ng mga tao. Masaya ako para sa'yo. Habang nakaluhod ang buong baryo sa harap ni Paloma, ramdam kong bigat ang pagsisisi nila. Hindi yung simpleng paghingi ng tawad. Galing talaga sa kaibuturan ng kanilang bughi. Kita ko rin ang pagod ni Paloma, pero mas nangingibabaw ang tapang at dignidad niya. Pagkaraan ng gabing yon, unti-unting bumalik sa ayos ang baryo. Nagtulungan ang lahat sa pagbangon at makalipas lamang ng 1 buwan, natapos din namin ang bahay ni Paloma, kasabay ng pagbabalik ng saya, tiwala at pagkakaisa sa buong komunidad. Paano po ba yan? Tapos na ang bahay. Masaya naman kaming nakapagtrabaho para sa'yo, iya. Abay, napakalaking karanasan ito para sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong nyo. Kung wala po kayo, hindi ko kakayanin ang lahat ng nangyari. Ang laki po lang naitulong nyo sa akin. Hindi ko po alam kung sapat ba ang kahit anong bayad para tumbasan yon. Ano ba, iya? Huwag mo na masyadong isipin yan. Mahalaga yan mo hindi ka nag-iisa. At lahat ng ginawa mo hindi lang para sa sarili mo. Ginawa mo rin yun para sa baryo. Opo, Mang Emil. Natutuhan ko rin po na kahit gaano kalaki ang problema, basta may mga taong handang tumulong, pwede pa rin maging maayos ang lahat. Kayo po ang patunay sa akin na may mababuti pa ring tao sa mundo. Tama ka doon, Paloma. At sana lagi mo rin tatandaan na ang tapos at kabutihang ipinakita mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat. Kaya huwag kang matakot na humingi ng tulong kapag kailangan mo, ha? Paloma, pasensya na talaga sa lahat. Ngayon lang namin lubos na naintindihan ang hirap na pinagdaanan ninyo. At salamat sa pagtuturo sa amin kung paanong maging mabuting tao. Pinapatawad ko na po kayo. At sana simula ngayon, maging maayos na ang ugnayan natin dito sa baryo. Magtulungan tayo para sa ikabubuti ng lahat. Pasensya na po. Pwede po ba kaming mag-usap ni Mateo? Oo naman, iya. Mateo, doon muna ako, ha? Hintay na lang kita. Sige po. Oh, may sasabihin ka? Gusto ko lang sana sabihin sa'yo na mag-ingat ka. Masaya akong nakilala ka, Mateo. Ako rin, Paloma. Huwag ka na mag-alala. Kapag wala akong trabaho, dadalaw ako dito sa bahay mo. Ayos lang ba yun? Oo naman, kahit araw-araw ka pa eh. Grabe naman niya sa araw-araw. Baka mawalan na talaga ako ng trabaho niya. Pero seryoso, salamat sa lahat ng aral na binigay mo sa akin, ha? Alam mo, Mateo, mabuti kang tao. Akala ko nga nun duwag ka eh, pero hindi pala. Kinaya mo ring lumaban. Salamat, Paloma. Yun din ang natutuhan ko sa'yo. Na minsan, kailangan lang natin ipakita ang tapang at piliin ang tama. Kahit mahirap ang sitwasyon hindi natin kailangan paghinaan agad ang loob. Sana lagi mong dalhin ang aral yan sa buhay mo. Siyempre, huwag mo akong kakalimutan ha. Magkibigan na tayo, hindi ba? Hindi naman kita kakalimutan, Paloma, no? Masaya ako naging kaibigan kita. Habang naglalakad ako pauwi, ramdam kong gaan sa dibdib ko. Malayo pa lang tanaw ko na ang bahay namin. At ang makita ko ng mga kapatid ko, isa-isa silang tumakbong palapit sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko noon, lalo na sa mga ngiti nila. At pagdating ko sa bahay, bumungad sa akin ang simpleng kaligayahan ng pamilya ko. Ang mga matang kumikislap sa tuwa at tawa ng puno ng pagmamahal.
Ay, kumusta ang trabaho mo, anak? Ayos na po, Nay. Medyo pagod pero masaya po ako. Ang dami ko pong natutunan sa pinuntahan namin ni Mang Emil. Kuya Mateo, may basilubong po ba kayo sa amin? Syempre naman. Marami Uwi ba ako dito nang walang pasalubong, ha? Yay! May pasilubong si Kuya Pare sa atin. Kunin niyo na dyan sa bag niya. Dahan-dahan lang ha. Lahat tayo meron. Tignan mo nga. Ay, sobrang saya ng mga kapatid mo. Araw-araw kanilang tinatanong kung kailan ka uuwi. At minsan hindi ko na rin alam ang isasagot ko talaga. Mukhang masaya ka talaga sa pinuntahan mong trabaho, Opo, Nay. Sobrang dami ko pong natutunan doon. Hindi lang tungkol sa paggawa ng bahay. Marami rin po ako natutunan tungkol sa pagiging matapang. At kung paano harapin ang sarili kong takot. Mabuti naman, anak. Alam mo ba, Teo, palagi kitang ipinagmamalaki. Masaya ako kasi natututo kang maging mabuti at matapang sa lahat ng bagay. Salamat po, Nay. Niyakap ko si nanay at sa yakap na yon, parang nawalang lahat ng pagod, takot at pangamba ko. Doon ko mas naunawaan ang tunay na halaga ng pamilya, pagkakaibigan at pagtutulungan. Hindi lang pala sa lakas na susukat ng tagumpay, kundi sa pagmamahal ng mga taong nagmamalasakit sa'yo. Sa gabing yon, habang magkakasalo kami sa hapag, alam kong handa na akong harapin ang bukas ng may tapang, pag-asa at ngiti sa labi. Muli, ako po si Mateo at ito ang aking kwento. Maraming salamat. Yon. Ang ganda ng story. Grabe. Oo nga no? Sana lahat na lang, sana all. Pero alam mo, di ba, sobrang inspiring yung nung buong kabuuan ng kwento, no? Sa mundo, alam mo, ikaw bilang tao, ka mahusga. Di ba? Bagus ka. Husga ito yung mga sakit ng mga tao di ba? Na sana, no? Sana sa araw magising ng lahat ng tao na parang ang inis na ng heart. Wala na kung anong mang pangit na bagay sa kapwa. If you like more contents like this, subscribe po sa YouTube channel ng Pinky Aswang Stories. Again, thank you very much po! Salamat na marami mga kayanggaw!